10 military technology na nagpabago sa kasaysayan ng digmaan. Ang pagiging handa sa mga digmaang magaganap ay isa lamang sa mga strategy ng ating mga ninuno sa pakikipaglaban. Samantala, maraming teknolohiya ang lumitaw na nagpabago ng mga strategy at tactics ng kanilang labanan. Ang mga invention na ito ay hindi lamang nagbigay ng bagong lakas sa mga hukbo, kundi pati na rin sa mga pamahalaan at lipunan na umasa sa kanila para sa proteksyon at kapangyarihan. Kaya naman sa video na ito ating aalamin ang 10 military technology na nagkaroon ng malalim na impluwensya sa mga labanan, nagdala ng pagbabago sa global security at nagpabago sa buong pangyayari ng digmaan. Kaya tara, simulan na natin. Number 1. Gunpowder weapons. Ang gunpowder weapons ay isang makabagong military technology na lubos na nagpabago sa anyo ng digmaan simula nang madiskubre ang pulbura noong 9th century sa China. Ang pulbura ay ang pinagsama-sama na potassium nitrate, charcoal at sulfur na unang ginamit ng mga Chinese sa mga paputok bago ito naging bahagi ng war weapon tulad ng rocket at fire lance. Sa paglipas ng panahon, ang pulbura ay kumalat sa Middle East at Europe noong 13th century, dala ng mga ruta ng trading at dahil sa pag-atake ng mga Mongol. Nagsimula ang mga Western Army na gumamit ng mga kanyon at firearms, partikular na ang mga kanyon na ginamit sa mga siege upang basagin ang makakapal na pader ng mga castle at lungsod na nagresulta sa pagbabago ng strategy sa mga digmaan dahil sa advantage na dala nito. Samantala sa mga digmaan sa Europe, ang mga armas gaya ng arquebus at musket ay naging popular noong 15th and 16th centuries na pinalitan ng tradisyonal na mga sandata tulad ng espada at pana. Kaya naman ang mga sundalo ay hindi na kinakailangang sanayin ng matagal dahil mas madaling pag-aralan ang paggamit ng mga sandatang depulbura. Ang evolution ng gunpowder weapons ay nagdulot ng malaking pagbabago sa structure ng militar at kasabay nito nagkaroon din ng epekto sa political power and society. Ang mga bansang may kakayahan sa paggawa at paggamit ng mga sandatang ito tulad ng Ottoman Empire at mga bansa sa Europe ay naging mga makapangyarihang imperyo na nakatulong sa kanilang pagpapalawak ng teritoryo at pagsakop sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa kabuuan, ang gunpowder weapons ay hindi lamang nagbago sa paraan ng pakikipagdigma, kundi nagkaroon din ng malaking epekto sa kasaysayan ng mundo, nagbigay daan sa pag-usbong ng mga modernong estado at lipunan. Number 2. Tangke. Ang tangke ay isang makabagong military technology na nagdulot ng malaking pagbabago sa paraan ng pakikidigma mula noong World War I. Noong 1916, inilunsad ng mga British ang unang operational tank, ang Mark I, upang makalusot sa mga trench, putik at barbed wire ng Western Front. Ang tangke ay binubuo ng matibay na armor na nagbibigay proteksyon laban sa mga bala at artillery, na isang malakas na main gun para sa firepower at caterpillar trucks para sa mobility. Pinagsasama nito ang proteksyon, firepower at kakayahang magmaneho sa anumang uri ng teritoryo na nagbigay ng bagong anyo sa pakikidigma. Ang paglabas ng mga tangke ay nagwakas sa mga traditional warfare at humantong sa mas dynamic na labanan. Ang iba't ibang uri ng mga tangke ay nag-evolve upang magsilbi sa iba't ibang layunin. Kabilang dito ang main battle tanks o MBTs na may balance na firepower, proteksyon at mobility. Ang light tanks naman na mas mabilis at ginagamit para sa reconnaissance at tank destroyers na partikular na dinisenyo upang malabanan ang mga tangke rin. Samantala noong World War II, ipinakita ng Blitzkrieg strategy ng Germany ang epektibo at mabilis na paggamit ng mga tangke upang mabilis na masakop ang malalawak na teritoryo. Sa modernong panahon patuloy ang pag-unlad ng mga tangke. Kabilang dito ang reactive armor na nagbibigay ng dagdag na proteksyon sa pamamagitan ng pag-neutralize ng mga bala bago ito makaabot sa tangke at active protection systems o APS na makakatulong upang matukoy at i-neutralize ang mga papalapit na panganib. Mayroon ding mga pananaliksik patungkol sa autonomous tanks na maaring gumalaw ng walang operator. Sa kabila ng pagbabago sa teknolohiya ng digmaan, kabilang ang paglabas ng drones at cyber warfare, ang tangke ay nananatiling mahalaga sa mga modernong operasyon dahil sa kanilang kakayahang magbigay ng malakas na suporta sa lupa at takutin ng mga kalaban. Number 3. Airplane and Bombardment Technology. Ang teknolohiyang pambobomba at paggamit ng mga eroplano sa digmaan ay nagpabago ng malaki sa strategy and tactics ng mga bansa mula noong early 20th century, partikular sa mga digmaang pandaigdig.
Sa World War I, kahit na limitado pa ang pambobomba, nagsimula ng gamitin ang mga eroplano bilang mga reconnaissance aircraft para magmanman sa mga kalaban at magsagawa ng mga limitadong pambobomba. Ang World War II, gayunpaman, ang tunay na nagpakita ng kapangyarihan ng teknolohiya ng bombardment. Ang mga pambombang eroplano tulad ng B-29 ng United States ay nagdala ng pagkawasak sa maraming lugar, kabilang ang makasaysayang pagbagsak ng mga atomic bomb sa Hiroshima at Nagasaki na nagwakas sa digmaan. Samantala, ang Blitzkrieg ng Germany ay nagpakita ng mabilis na pagsakop gamit ang mga eroplano sa kombinasyon ng artillery upang atakihin ang mga kalaban ng walang abiso. Gayunpaman, ang pagpapakilala ng mga strategic bombing campaigns tulad ng pambobomba sa mga factory at lungsod ng kalaban ay naging napakalaking banta sapagkat ito ay nagdulot ng mga malubhang pinsala sa infrastruktura at mga populasyon ng mga bansang nakikipagdigma. Pagkatapos ng digmaan sa panahon ng Cold War, lalo pang umunlad ang teknolohiya ng mga eroplano. Ang mga pambobomba tulad ng B-52 ay naging bahagi ng deterrence laban sa Soviet Union gamit ang nuclear bombs bilang pangunahing sandata. Samantala, ang pag-usbong ng precision-guided munitions at stealth technology ay nagbigay daan sa mas eksaktong pagpapasabog na may kaunting collateral damage na nagpapakita ng mataas na antas ng pag-unlad sa military technology. Ang mga pagbabago sa teknolohiya ay hindi lamang nakatulong sa mas epektibong estratehiya ng pambobomba, kundi nagbigay rin ng bagong dimensyon sa digmaan sa pamamagitan ng paggamit ng himpapawid bilang pangunahing bahagi ng offense at defense. Sa ganitong paraan, ang mga eroplano at bombardment technology ay patuloy na humubog sa mga takbo ng modern military warfare mula sa mga pandaigdigang labanan hanggang sa mga kasalukuyang operasyon. Number 4, submarines. Ang submarines ay isang mahalagang military technology na nagpabago sa naval warfare. Mula sa unang konsepto nito noong 17th century ni Cornelius Drebbel, ang submarine ay naging isang sandata na may kakayahang sumisid sa ilalim ng tubig at magsagawa ng mga operasyon nang hindi natutukoy ng kaaway. Sa mga unang bahagi ng paggamit nito, ginamit ang mga primitive submarines tulad ng Turtle noong American Revolutionary War at H.L. Hunley noong American Civil War na naging unang submarine na matagumpay na nakapagpalubog ng barko ng kalaban. Samantala noong World War I, ang submarine technology ay lumaganap ng husto sa pamamagitan ng mga German U-boat na naging kilala sa kanilang malawakang paggamit ng unrestricted submarine warfare. Sinikap ng mga U-boat na hadlangan ang mga supply ng mga Allied powers sa pamamagitan ng pagpapalubog ng mga barkong pang-trading at militar. Sa World War II, mas naging mahalaga ang papel ng mga submarines, lalo na sa Battle of the Atlantic, kung saan muling ginamit ng Germany ang kanilang U-boat upang pigilan ang mga supply ng Allies. Pagkatapos ng digmaan, lalo pang umunlad ang submarine technology sa panahon ng Cold War. Ang paglikha ng mga nuclear-powered submarines tulad ng USS Nautilus ng United States ay nagbigay sa mga bansa ng kakayahang magpatuloy sa ilalim ng dagat nang hindi na kinakailangang mag-surface. Ang mga ballistic missile submarines naman ay may kakayahang maglunsad ng mga nuclear strike mula sa ilalim ng dagat na naging magandang strategy ng nuclear deterrence. Sa kabuuan, ang submarines ay nagdala ng malaking pagbabago sa naval warfare dahil sa kanilang kakayahan sa stealth, long-range attack at nuclear capabilities na ginawang mas mapanganib ang mga labanan sa dagat. Number 5, nuclear weapons. Ang nuclear weapons ay isa sa mga pinaka-impluwensyal na military technology na nagpabago sa takbo ng digmaan at global security mula noong World War II. Mula sa pagkakalunsad ng unang mga atomic bomb sa Hiroshima at Nagasaki noong 1945, binago ng mga nuclear weapons ang strategy ng mga bansa sa pakikidigma. Partikular na dito ang konsepto ng mutually assured destruction kung saan ang paggamit ng nuclear weapons ay magre-resulta sa tiyak na pagkawasak ng dalawang panig. Ang ideyang ito ay nagbigay daan sa pagkakaroon ng nuclear deterrence, lalo na sa pagitan ng United States at Soviet Union noong panahon ng Cold War, kung saan ang bawat bansa ay nagtataglay ng sapat na arsenal upang hadlangan ang isa't isa mula sa paggamit ng mga nuclear weapons. Sa kabila ng kapangyarihan nito, ang paggamit ng mga nuclear weapons ay nagdulot din ng mga moral issue, ethical at humanitarian dahil sa malawakang pagkasira hindi lamang sa mga target na militar kundi pati na rin sa mga populasyon at kapaligiran.
Pagkatapos ng World War II, patuloy ang pag-unlad ng teknolohiya ng nuclear weapons, kabilang na ang mga Intercontinental Ballistic Missiles or ICBMs at iba pang delivery systems na nagpapahintulot sa mas mabilis at malayuang paggamit ng mga sandatang ito. Samantala ang Cold War, sa kabila ng matinding tensyon, ay napanatiling walang diretsahang paggamit ng mga nuclear weapons na itinuturing na bunga ng mabisang deterrence. Gayunpaman, kahit natapos na ang Cold War, patuloy pa rin na naging bahagi ang nuclear weapons bilang strategic defense ng mga nuclear-capable nations tulad ng United States, Russia, China at iba pa. Sa kasalukuyan, may mga patuloy na usapin tungkol sa modernisasyon o pagbawas ng nuclear arsenals habang umuunlad naman ang teknolohiya ng mga conventional weapons na maaring magbigay ng parehong level ng strategic effect sa modernong labanan. Gayun din, tumaas ang interes sa pagbuo ng mga tactical nuclear weapons na mas maliit ngunit maaring gamitin sa mga mas partikular na sitwasyon ng digmaan. Samantala ang papel ng nuclear weapons ay patuloy na nagbabago, ngunit ang kanilang impluensya sa global security ay nananatiling mahalaga at nagbabanta pa rin sa modernong panahon. Number 6. Unmanned Aerial Vehicles. Ang Unmanned Aerial Vehicles o UAVs na kilala rin bilang drones ay isang makabagong teknolohiya sa militar na nagdulot ng malalim na pagbabago sa paraan ng pakikidigma. Ang mga UAV ay mga sasakyang panghimpapawid na walang sakay na piloto na kinokontrol mula sa malayong lugar. Sila ay ginagamit para sa surveillance, reconnaissance at mga targeted strike na nagbigay sa mga militar ng mas mataas na operational efficiency at flexibility. Nagsimula ang konsepto ng UAV noong World War I, ngunit noong 21st century, kasabay ng pag-usbong ng mas advanced na teknolohiya, ang UAVs tulad ng MQ-1 Predator at MQ-9 Reaper ay naging epektibo sa mga misyon tulad ng surveillance at precision strikes, lalo na sa mga delikadong lugar na mahirap abutin. May iba't ibang uri ng UAVs batay sa kanilang gamit. Una, ang surveillance UAVs ay ginagamit para sa intelligence gathering. Ang combat UAVs o UCAVs naman ay para sa precision strikes. At ang tactical UAVs ay para sa mas maliliit na misyon. Ang UAVs ay nagbigay ng maraming benepisyo sa modernong digmaan, kabilang ang kakayahang magsagawa ng operasyon sa mapanganib na lugar, magbigay ng real-time intelligence at magsagawa ng mga airstrike ng may minimal collateral damage. Bukod dito, ang mga UAVs ay cost-efficient, mas mura kaysa sa manned aircraft at hindi nangangailangan ng masusing pagsasanay ng mga piloto. Gayunpaman, mayroon ding mga hamon tulad ng airspace control, cybersecurity threats at mga ethical issues sa paggamit ng UAVs, lalo na sa drone strikes. Samantala, patuloy na umuunlad ang teknolohiya ng UAVs kabilang ang swarming technology, autonomous drones, at advanced weapon systems. Ang UAVs ay patuloy na nagbibigay ng bagong perspective sa precision warfare, nagiging mahalaga sa mga counter-terrorism operations, at nagpabago ng strategy sa modernong digmaan. Number 7. Radar Technology. Ang radar technology ay isang makabagong military technology na lubos na nagpabago sa digmaan lalo na sa larangan ng naval at air warfare. Ang radar na nangangahulugang radio detection and ranging ay gumagamit ng mga radio waves upang tuklasin, sundan at sukatin ang bilis, distansya at direksyon ng mga target tulad ng mga eroplano, barko at missile. Nagsimula ang konsepto nito noong unang early 20th century nang imungkahi ni Christian Hülsmeyer na gamitin ang mga radio waves upang matukoy ang presensya ng mga barko. Gayunpaman, hindi ito agad ginamit sa militar. Noong 1930s, maraming bansa, kabilang ang United Kingdom, Germany at United States, ang nagsimulang magsagawa ng independent na pag-aaral tungkol sa radar technology dahil sa potential nito bilang defensive technology. Samantala noong nagaganap ang World War II, naging pangunahing depensa ng mga Allied powers ang radar, partikular sa Battle of Britain kung saan ginamit ang chain home system ng United Kingdom upang matukoy at mabantayan ang mga paparating na eroplano ng Luftwaffe ng Nazi Germany.
Pagkatapos ng digmaan, nagpatuloy ang pagpapabuti ng radar sa panahon ng Cold War, kung saan ginagamit ito hindi lamang sa pagsubaybay sa mga eroplano at barko, kundi pati na rin sa mga ballistic missiles at nuclear threats. Ang mga bansang tulad ng United States at Soviet Union ay bumuo ng mas advanced na radar systems tulad ng Distant Early Warning Line na nakatulong sa mabilisang pagtukoy ng mga nuclear missiles na maaring manggaling sa Arctic. Bukod dito, ang radar ay naging mahalaga sa digmaang pandagat, lalo na sa paggamit nito sa mga barkong pandigma upang matukoy ang mga submarines at iba pang barko sa karagatan. Ang radar technology ay naging mahalaga rin sa air superiority dahil nagbibigay ito ng sapat na oras sa mga puwersang panghimpapawid upang maghanda at makapaglunsad ng depensa laban sa mga kalaban. Sa kabuuan, ang radar technology ay isang revolutionary innovation na nakatulong sa strategy ng digmaan at nagbigay ng malalaking kalamangan sa mga bansang gumagamit nito mula sa World War II hanggang sa kasalukuyang panahon. Number 8. Stealth Technology. Ang stealth technology ay isang revolutionary technology sa larangan ng militar na nagpabago sa paraan ng pakikidigma, partikular sa air, sea at land warfare. Ito ay kilala sa kakayahang gawing hindi madaling makita o madetect ng radar ng mga sasakyang pandigma ng mga kalaban tulad ng mga eroplano, barko at submarines. Ang pangunahing layunin ng teknolohiyang ito ay ang magpababa ng visibility o detectability ng isang sasakyan, kaya naging mahirap itong matrack o matarget ng kalaban. Samantala, may tatlong pangunahing prinsipyo ang stealth technology. Una ay ang radar cross-section reduction na nagpapaliit ng radar reflection. Pangalawa ay ang infrared signature reduction na bumababa naman sa heat emissions at acoustic and visual stealth na nagpapatahimik ng tunog at ginagawang mahirap makita sa mata ang mga stealth vehicles. Isa sa mga pinakaunang matagumpay na paggamit nito ay sa F117 Nighthawk, ang unang operational stealth aircraft na ginamit noong Gulf War upang magsagawa ng precision strikes sa kalaban ng hindi nalalaman. Sumunod ang mas advanced na mga eroplano tulad ng B-2 Spirit Bomber, F-22 Raptor at F-35 Lightning II na nagdala ng kakayahan sa US military na magtaglay ng air superiority dahil sa kanilang pagiging halos hindi makita ng radar ng mga kalaban. Samantala, ang stealth technology ay hindi lamang limitado sa eroplano. Ginagamit din ito sa mga barko tulad ng Zumwalt-class destroyers at mga submarines tulad ng Virginia-class na sobrang tahimik at halos imposibleng madetect ng radar o sonar. Nagbigay ito ng malaking tactical advantage sa larangan ng digmaan, lalo na sa mga surprise attacks, reconnaissance missions at precision strikes. Bagamat may kalakihan ng gastos sa pagdevelop at pag-maintenance ng mga stealth vehicles, ang strategic advantage na dala naman ng teknolohiya ay napakalaki. Sa hinaharap, patuloy na binubuo ang mga bagong innovations tulad ng hypersonic stealth vehicles at advanced materials upang gawing mas sophisticated ang teknolohiya. Samantala, ang pag-integrate ng artificial intelligence ay isa rin sa mga inaasahang magpapahusay pa ng kakayahan ng stealth, lalo na sa pag-iwas sa mas modern na detection systems na nade-develop sa kasalukuyan. Ang stealth technology ay isang pangunahing pagbabago sa modern warfare na nagbibigay sa mga militar ng kakayahang magsagawa ng mga operasyon na may mas mataas na presisyon at kaligtasan habang nananatiling hindi natutunton ng kalaban. Number 9. Sonar Technology. Ang sonar technology, or also known as sound navigation and ranging, ay isang mahalagang military innovation na nagdulot ng malaking pagbabago sa naval warfare, lalo na sa pagtuklas, pagkilala at pag-track ng mga bagay sa ilalim ng tubig. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagpapadala ng sound waves at pagtanggap ng echo mula sa mga bagay sa ilalim ng dagat na nagbibigay daan sa mga militar na matukoy ang posisyon at kalagayan ng mga kalaban tulad ng submarines at torpedoes. Samantala, may dalawang pangunahing uri ng sonar. Ito ay ang active sonar na nagpapadala ng sound pulses at nagre-record ng echo, at ang passive sonar na nakikinig lamang sa mga sound waves ng kalaban na nasa stealth operations. Nagsimula ang konsepto ng sonar bago pa man sumiklab ang World War I, ngunit ang opisyal na pag-usbong nito ay noong World War II, kung saan ginamit ito ng Allies para malabanan ang mga German U-boats sa Battle of the Atlantic.
Mula noon patuloy na na-develop ang sonar technology upang maging mas epektibo sa anti-submarine warfare, seabed operations at naval defense. Samantala, ginagamit ang iba't ibang uri ng sonar systems tulad ng hull-mounted sonar, towed array sonar at sonobuoys para sa mas malawak at tumpak na detection range ng submarines. Bukod sa military applications, ginagamit din ang sonar technology sa underwater communication at navigation na nagpapadali ng mga operasyon sa ilalim ng dagat. Gayunpaman, mayroon ding mga limitasyon ng sonar tulad ng environmental interference at acoustic camouflage na ginagamit ng mga modernong submarines upang maiwasan ang deteksyon. Sa kabila ng mga hamon, patuloy ang pagsulong ng sonar technology, kabilang ang mga innovation tulad ng synthetic aperture sonar at low-frequency active sonar na nagbibigay ng mas detailed images at mas malawak na detection range. Sa kabuuan, ang sonar technology ay isang mahalagang bahagi ng modern naval strategy at patuloy na nagbibigay ng advantages sa larangan ng digmaan, lalo na sa ilalim ng dagat, kung saan ang stealth at surveillance ay mahalaga sa tagumpay ng mga operasyon. Number 10. Night Vision Goggles. Ang Night Vision Goggles o NVGs ay isang radical new military technology na nakakatulong sa mga operasyon sa gabi. Noong mga naunang panahon, ang mga operasyon sa dilim ay isang malaking hamon dahil sa kawalan ng kakayahan ng mga sundalo na makita ang kanilang kapaligiran. Gayunpaman, nang ipakilala ang Night Vision Goggles noong Vietnam War, binigyan nito ang mga sundalo ng kakayahang makakita sa madilim na lugar gamit ang starlight scopes na nag-amplify ng natural na ilaw mula sa buwan at mga bituin. Sa pamamagitan ng teknolohiyang ito, naging posible ang mga operasyong isinasagawa sa gabi na dating itinuturing na masyadong mapanganib at hindi praktikal. Ang teknolohiya ng Night Vision Goggles ay patuloy na umunlad at kalaunan ay gumamit ng infrared at image enhancement na nagpapalakas ng kakayahang makita kahit sa sobrang madilim na kapaligiran. Samantala, ang epekto ng Night Vision Goggles sa modernong digmaan ay napakalaki. Sa mga operasyon sa gabi, nabigyan ng malaking advantage ang mga puwersang militar na gumagamit ng Night Vision Goggles mula sa reconnaissance hanggang surveillance at mga military operation. Ang mga Night Vision Goggles ay nagbibigay sa mga sundalo ng 24-hour operational capability na nagbibigay sa kanila ng kakayahang magsagawa ng mga operasyon nang walang pagpoproblema sa madilim na kapaligiran. Ang teknolohiyang ito ay mahalaga sa mga Special Operations Forces at ginagamit din sa mga misyon ng aviation at maritime kung saan ang visibility ay kritikal. Ang mga piloto na gumagamit ng Night Vision Goggles ay mas epektibong nakakailag sa mga problema na pinapababa ang panganib ng mga aksidente sa dilim. Sa paglipas ng panahon, ang Night Vision technology ay nagpatuloy sa pag-unlad. Samantala, ang mga modernong Night Vision Goggles ay mas matibay, mas magaan at nagbibigay ng mas malawak na field of view kumpara sa mga naunang modelo. Ang mga ito ay nagbibigay ng mas mataas na quality at pinapababa ang eye strain sa mga sundalo. Bilang isang mahalagang bahagi ng personal gear ng mga sundalo, ang Night Vision Goggles ay nagdala ng revolusyon sa mga estratehiya ng digmaan, lalo na sa mga operasyon sa gabi kung saan ang stealth at surprise attacks ay mahalaga. Sa kabuuan, ang Night Vision technology ay patuloy na nagiging isang pangunahing elemento ng modernong militar na nagbibigay daan sa mga sundalo na makipaglaban at mag-operate sa mga kondisyon kung saan ang lugar ay madilim. Ang mga teknolohiyang ito ay nagpapakita kung paano ang innovation ay maaaring magbago ng takbo ng kasaysayan, lalo na sa larangan ng digmaan. Bagamat maaaring magmukhang mga kagamitan lamang, hindi maitatanggi na ang mga imbensyong ito ay may malalim na epekto sa global security at kapayapaan. Kung may sarili kang alam na military technology o kwento ng pagbabago sa digmaan, i-share mo naman sa comment section dahil gusto rin naming marinig ang iyong mga kwento. At kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod nating kwento. Hanggang sa muli, at ito ang Arvin Polo TV.